Ma'am, bakit tuwing nilalabasan ng similya, sumasakit po ang dulo ng ari ko? May problema po ba? Nawawala naman po agad. Yan yung tanong po ni Sir Mark Jason. Shoutout Sir Jason, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. At sa lahat po ng may mga ganitong katanungan, ayan, pag-uusapan po natin ngayon ang tinatawag na painful ejaculation. Tinatawag din po kasi itong dysorgasmia at saka orgasmalgia. Okay po. Pagka sinabing painful ejaculation, ang paglabas ng similya ay napakasakit. Marami pong mga kalalakihan ang nakaka-experience po nito. Ayon sa statistics, 1 to 25% ng mga kalalakihan ay nakaka-experience po ng masakit tuwing sila ay nilalabasan. Kaya lang, hindi po sila agad nagpapa-check up, dinedisregard, pinapabayaan lang po nila ito, at hindi po nila ito pinapakonsulta sa doktor. Ang masakit na paglabas ng similya ay nag-iiba-iba lang po, depende sa kung gaano ito kasakit, from 1 to 10. 1 hindi masakit, 10 napakasakit, and depende rin po sa location. Okay. Ano nga po ba yung simptomas ng painful ejaculation? Number 1 po ay mahapdi at parang may tumutusok-tusok tuwing nilalabasan ng similya. Pangalawa, masakit po yung pinaka-ari. Ganun din po yung testicles, yung scrotum, at yung lower abdomen, yung bandang puson. And pangatlo po, nahihirapang makatapos or makapag-orgasm. Pag sinabing orgasm, ito po yung muscular contraction na pleasurable. Okay po? Hindi na nila na-achieve yun dahil sa sakit. And number 4, minsan din na agkakaroon na rin po ng bloody semen or hematospermia. Ano po ba yung mga dahilan kung bakit ang lalaki nakakaranas po ng painful ejaculation? Number 1, maaaring dahil sa infection. Kung pag-aaralan po natin kung paano lumalabas yung similya, okay, lahat ng dinadaanan ng similya ay kapag may infection po doon, nagdudulot po ito ng masakit na paglabas. Kunyari, may infection sa prostate gland, may infection sa seminal vesicle, sa urethra, yung mismong dinadaanan mo ng ihi tsaka similya, may infection sa epididymis, pwedeng sumakit yung paglabas ng similya. Pangalawa, yung most common cause ng painful ejaculation ay tinatawag na prostatitis. Inflammation po, pamamaga ng prostate gland. And pangatlo, baka si sir ay may UTI. Siyempre, pag may UTI, magagasgasan or mas maapektuhan yung daanan ng ihi, yung urethra. Siyempre, dun din po kasi lumalabas yung similya. So, kapag infected, na-irritate, masakit din po yung paglabas ng similya. Pang-apat, baka may STI, sexually transmitted infection. Mga infeksyon na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Baka meron po siyang chlamydia, gonorrhea, and panglima, baka barado, yung ejaculatory duct or yung mga tubo na dinadaanan ng similya. Barado, maring dahil may pagsikip ng tubo or may mga cyst or stones na naging dahilan ng pagbara. Number 6, baka may problema sa nerves. Baka meron siyang sakit na diabetes, multiple sclerosis na nakakaapekto sa mga nerves po ng tao. So, pag may problema sa nerves na may kinalaman sa paglabas ng similya, syempre affected din po. O kaya si sir ay umiinom ng gamot katulad ng antidepressant, blood pressure medications na ang dulot or side effect ay pagsakit during ejaculation. Now, pag-usapan po natin paano nga ba nakakaapekto ang makirot na paglabas ng similya sa mga couples or mag-asawa. Nakakaapekto po talaga yan. Una, mababawasan yung sexual desire ni sir. Kasi syempre masakit. Iiwasan niya na ngayon yung pakikipagtalik. So, ang tendency, hindi niya mapufulfill yung tungkulin niya sa kanyang asawa. Hindi niya mapagbibigyan ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pakikipag-contact. Ka-listeners, naglalambing po sana ako sa inyo kasi nakita ko po dito sa subscribers ko kung ilan po yung nanonood. Sabihin 91% ang nanonood po sa mga vlogs ko pero hindi nakasubscribe. Baka naman po mga ka-listeners,
malaking tulong po ang pag-subscribe. So pumunta lang po kayo sa channel ko, type nyo po Listeners Organist, click nyo po sana yung subscribe. Pag nandun na po kayo, pindutin nyo po yung arrow na maliit na yan, piliin nyo po yung all para lahat ng mga upload ko sa mga susunod ay ma-notify po kayo. And kapag nagustuhan nyo po at nakatulong po sa inyo ang videos ko, malaking tulong po pag nagpadala po kayo sa akin ng super thanks. So much appreciated po ito mga ka-listeners. Click nyo lang po yung thanks dito sa baba, ayan. And then, piliin nyo lang po kung magkano po yung pwede nyong i-share po sa akin. And nangangako rin naman po ako sa susunod, pwede ko po itong itulong sa iba. Pwede rin po kayo mag-join membership po sa aking channel. Ayan, i-check nyo po sana. Maraming salamat po mga ka-listeners. Pangalawa, makaka-experience po siya ng anxiety or performance pressure. Tuwing siya'y makikipag-contact, matatakot na siya. Siyempre, takot siya masaktan. Okay? Tapos, natatakot na siya na makipagtalik. Okay? Nape-pressure siya. Paano niya kaya mapapaligaya yung kanyang asawa? Kaso, masakit naman, di ba? Number 3, relationship difficulties. Lalo na kung hindi na sila nag-uusap, may tampuhan, tapos hindi na fulfill yung kanilang sexual activity na mag-asawa, magkakaproblema sila sa kanilang relasyon, lagi na silang mag-aaway. Ang tendency, bakayan pa yung dahilan para sila ay magkalabuan or maghiwalay, di ba? Ma'am Liz, ano po yung gamot sa painful ejaculation? Ang gamot po ay depende sa dahilan. Kung napag-alaman ng doktor na may infection, re-resetahan kayo ng antibiotic. Kung may kirot, re-resetahan kayo ng pain reliever. And advisean din po kayo ng doktor na magbagong buhay sa lifestyle. Magbago kayo ng lifestyle. Dapat, kung overweight, magbawas ng timbang, eat a balanced diet, dapat balanse. Mas marami ang prutas gulay kaysa sa karne at kanin at iba pa. Iwasan syempre maaalat, lahat po ng mga nakakasama sa kalusugan ay iwasan. At mag-exercise, i-manage po yung stress, dapat marunong po kayong mag-deep breathing, or i-distress yung sarili ninyo, gumawa kayong mga relaxing na mga gawain para mabawasan yung stress. Kasi yung stress ay nakaka-apekto po yan, lalo sa pagkakaroon ng masakit na pagpapalabas ng semilya. At syempre, bukod sa healthy lifestyle, ang regular na pagpapacheck up, pagpapakonsulta sa doktor ay napakahalaga. Hanapin nyo yung mga doktor, urologist, para po mahanap po nila yung pinakadahilan kung bakit masakit yung paglabas ng semilya po ninyo. At malaman po nila yung baka may iba pa kayong sakit na dapat gamutin. Huwag po ninyong patatagalin. Once na naka-experience kayo ng masakit at paulit-ulit na nangyayari na tuwing nilalabasan kayo ay masakit, magpa-check up po kayo agad. Kung problema yung pampacheck up, pumunta po kayo sa mga government hospital na pwede kayong mabawasan yung bill po ninyo. Kung problema ninyo yung pambayad sa check-up, may mga government hospital naman po tayo na makakatulong po sa inyo na maring wala kayong bayaran. Okay, may mga malasakit center po tayo na pwede ninyong lapitan. Huwag muna ninyong isipin yung pera, bayad sa ganito, bayad sa ganito. Importante po ay ma-check up, makonsulta muna po kayo para alam po ninyo yung inyong gagawin. Always remember that prevention is better than cure. Kailan malunasan po yan kasi napakahalaga ang talik sa mga mag-asawa. Dapat walang hadlang. Okay po? At importante rin po yung communication sa mag-asawa. Huwag ninyong wawalain po niyan. At ganun din po, mahalaga rin po ang panalangin. Okay po? Always remember that prevention is better than cure. Gamitin po natin ang ating katawan sa paglilingkod sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Ingat po kayo lagi and I love you all. Bye-bye po. Madalas muna po tayo mga ka-listeners. Kayo po ba ay may mga asawa na or active sa larangan ng pakikipagniig? Kayo po ba ay nagkakaproblema sa pagpapatayo or pag-maintain na nakatayo si Manoy? Well, ito po ay tinatawag na erectile dysfunction. Pag meron ng mga lalaki po nito, nagdudulot po ito ng stress, pagbaba ng self-confidence, at problema sa mga mag-asawa. Lagi sila nag-aaway kasi hindi na fulfill yung tamang pakikipag-contact. Ang ED po ay nakakahiya talagang itanong sa mga kakilala, sa mga doktor, kaya marami ang di nagpapakonsulta. Pero alam niyo po ba na ito ay laganap sa mga kalalakihang, lalo na sa edad 40 hanggang 70 years old? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng
erectile dysfunction, huwag po kayo mag-aalala dahil meron po isang kumpanya na tumutulong sa napakarami nating kababayan sa buong bansa para magkaroon ng lunas dito. Ito po ang tinatawag na Go Rocky. Tumutulong po sila para malunasan yung problema at magkaroon po kayo ng better sexual performance sa inyong mga partner. This is fully online, so huwag kayong mag-worry na pupunta pa kayo sa doktor, hihingi ng reseta, or bibili pa sa pharmacy. It is easy, affordable, and discreet. Hindi malalaman ng iba na kayo ay nag-order ng gamot. Ang gagawin niyo lang po para makakuha po kayo ng gamot ay i-click niyo muna yung link dito sa description ng video na to at sagutan niyo po yung 4-minute assessment. Pag nabasa po ito ng mga doktor at naaprubahan po kayo para mag-take ng gamot, okay, magbibigay ang doktor ng reseta at ang Go Rocky na po ang bahala sa lahat. So ano pa pong hinihintay nyo? Click nyo na po yung link sa description ng video ito and get ready to go hard with Go Rocky.